Hello, Sermon, Madam. May bago na naman ako ngayong content. It's about kaalaman, awareness. Andito na naman po si Madam Marimar, ang laging nagsasabing ang buhay ay masalimuot kung hindi mo kayang umintindi. Makinig lang at mag-tune in sa aking content para lahat ay maliwanagan. By the way, may experience po ako ngayon kasi ang ibanghilyo sa amin ngayon kasi is about sa manghuhula. Sa manghuhula daw is the immortal enemy of God. Din manghuhula po daw is kasalanan na hindi kayang mapapatawan ng Diyos. Is sa most immortal most yun, pinakamakasalanan na hindi kayang patawarin ni God. So by the way, ako po kasi ay bilong po ako sa manghuhula, although hindi po hula ang tawag ko doon, is gabay ang tawag ko doon. So nagtaka lang po ako bakit pinagbabawal yung hula. Then naniniwala sila ng prophecy. Di ang prophecy sa nakikita ko kasi is prophecy is hula din yun. Parang sinasabi nila na ito magaganap, itong example like sa pera kagaya nung yung pera daw pagdating ng araw is malaki na daw yung value. So prophecy nga yun. So by the way, bakit hindi sila naniniwala ng hula? Hula din naman yung prophecy na yun. So, kanina parang nag-trigger yung utak ko, natutulero ako. Parang nagigilty na rin kasi nga, yun nga yung tinagawa ko, mga hula o gabay. Iisa lang naman yan kung tutusin. So, nagigilty ako for my experience kasi kung bakit isa ko doon Bakit? Gusto ko mang magsalita pero pinilit kong maging kalmado. Pinilit kong maging tahimik kasi ayaw ko maka-offend ng tao. Kasi mahirap kasi pag ako nagsalita is dire-diretso. Parang wala nang tigil ba. So, in fact, ayaw ko pong makakapanakit ng damdamin ng tao. Pero ako, nasaktan kasi tinamaan. Pag natamaan ka talaga masakit, diba? Oo, although masakit. Pero, ang paliwanag ko lang, ngayon dahil nga parang nagmumurmur din ako, inaamin ko yun, nagmumurmur ako. Pero, sa totoo lang, ang ginagamit ko talaga is the name of Jesus talaga. Si God talaga ang ginagamit ko about sa mga ginagawa ko. Si Lord talaga. Hindi po ako bumabypass sa Panginoon. If even though na magkaroon ako ng lakbay diwa, permission po. Lagi kong sinasabi, Lord, bigyan mo ako ng permission na pasukin ang tatlong sulok ng mundo. The past, and the present, and the future. Yun po ang ginagawa ko palagi. Hindi po ako nagbabypass sa Panginoon at hindi po ako gumamit ng anumang mga dasal. Basta't ang sa akin lang, binigay sa akin ni God tong vision na to, kung kaya't gagamitin ko to sa paraan na maayos. So, dapat hindi nila po ilalahat. Kasi, masasagasaan po yung iba. Hindi po ako yung tipo ng tao na gumagawa ng masama. Ginagawa ko pa to para makapagtulong sa kapwa. Hindi ko po to ginagawa para makapansala, makapahamak, o ano pa man ang gagawin sa kapwa ko. Sa dami na nagpatotoo sa akin, bumabalik, mga taong na-depress, nalaglalaslas, magpapatiwakal. So, paano ko pa siya i-give up itong mission ko na to? Dahil ang dami ko nang napagdaanan. Sobrang dami na muntik-muntik. Tatlong bisis na ako na hold up. Namatay na ako naagapan lang kasi nung magdideklara na dapat yung doktor na mamatay na ako, biglang nakabalik ang kaluluwa ko sa katawan ko kaya nabuhay muli.
na agapan lang. So may sitwasyon ako niya na dumating sa punto na namatay ng ilang oras. Ngayon, binibigyan ka ng chance ng doktor bago sila magdeklara na patay na yung pasyente. Pero naabutan ko yun. Kaya windang sila na, nabuhay yung katawan ko. Pero walang alam yung mga mga relatives ko kasi nasa labas sila. Ako nasa emergency room eh. So, ang doktor pala, bago ka bigyan ng pasyahang namatay talaga, bibigyan ka pala ng allowance niyan. Yung allowance na binigay niya sa akin, naglalakbay na ako noon patungo doon sa ibang dimension na. Tapos itong bumalik ako, naagapan ko na magdeklara na sana napatay na ako, naagapan ko, nakabalik yung katawan ko. Sa katawan ko, nakabalik yung espiritu ko, kaya nabuhay ako. So, sa madaling sabi, marami pa akong pinagdaanan bago po ako nakabalik sa katawan ko. Pero mahabang istorya, kaya i-finish muna natin. Dito tayo sa punto ng pinag-usapan natin. Hindi po lahat ng merong ganito is sinasabing galing sa demonyo. Kasi buhat nung ako'y nag-surrender na aking libro, hindi ko na ginagamit yan, yung mga medium na sinasabi na yan. Ang ginamit ko totally is from the God na. Permission to God, nasabi ko, Lord, bigyan mo ko ng permiso na makapasok sa tatlong sulok ng mundo, ng three dimension of earth, of word. Three dimension of the word is the present, the past, and the future. Yun po ang ginagamit ko habang naglalakbay po ako. Wala po akong ginagamit na anumang bahid, na mga dasal na anuman dyan. Kasi tinitingnan ko kung mag-open pa ang third eye ko. Kapag yun ang ginamit ko diretso, nangyayari pa rin, open pa rin. Kaya ngayon, ang gusto ko lang sana mangyayari na wag sanang lahatin. Kasi nasasagasaan lahat eh. Huwag sanang lahatin. Kasi, respeto na lang po. Kasi, hindi po kasi lahat ng tao na binibiyayaan ng regalo ng Diyos. Di po lahat ng tao. Binigyan tayo ng regalo ng Diyos. Bakit natin itingga? Bakit natin patulogin? Ano pa silbi ng regalo ng Diyos sa atin kung ito ay patutulugin natin, saririliin natin? Sabi nyo nga po sa Ebanghelyo na kapag may gifts kayo, na kapag binigyan kayo ng na regalo o ano mission nyo sa mundong ito, i-go nyo na. Hanapin nyo kung ano ang mission nyo sa mundong ito para i-go nyo na. Ngayon, na-discover ko naman yung mission ko, kaya pinagpatuloy ko na. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko, syempre na-recover ko na-discover ko na kung ano yung mission ko sa mundong ito. Pero kung sasabihin nyo, ginawa ko sa masama to, never kong ginagamit to, paraan na to, mag-spy sa lugar para gagawa ng masama sa tao. Never kung ginawa to. Kasi ang pakay ko lang makatulong sa kapwa ko para sa ganun maggayabayan ko sila. Kasi more than na ginawa ko dito is Word of God ang ginagamit ko para maliwanagan yung mga taong nasa madilim ng pinagdaanan sa buhay, na nasadlak sa kadiliman na landas. Kaya po, minsan, pag nagsalita po tayo, dapat meron ding konting tawag nito, meron ding maninimbang-nimbang din tayo ba? Kasi, hindi, kasi, lahat nasasagasaan talaga eh. Bilang respeto rin ba? Respeto din kasi may kanya-kanya tayong respetuhan ba? Magre-respetuhan tayo. Kasi totally tao lang tayo. Hindi naman talaga tayo kasi perfecto. Hindi porket nanggagaling ay may kapangyarihan ng tao meron ng ganyang katangian sa demonyo na agad. Hindi po porket may ganyan na masama na po 'yun. Depende po 'yun kasi may regalo po si God na binigay para niya dyan, para yun yung mission, para doon makatulong sa kapwa na sobrang nahihirapan. Marami na po akong napagdaanan na natulungan, nang galing sa laslas, na natuliro siya. Ngayon tumawag sa akin, nagpapagabay, awa ng Diyos.
ayos na ang lagay niya ngayon. Meron ding muntik na magpatiwakal sa building. Awa ng Diyos, nakaakit na sa barko ngayon. So ano pang dahilan para magigil trip ako? Ano pang dahilan